na nung nag-increase yung price ng sibuyas sa Pilipinas na I think mga ₱60 ba yun or 80 per kilo? Per kilo ba siya? Oh, di ko Parang alam. parang gano'n tapos kasi nung nakikinig nga ako sa balita tapos nung bumili ako dito sa ano, Netto, sa isang grocery dito, yung Netto, mas mura pa. Oh. Sabi ko, "Grabe, ano bang nangyayari diyan sa Pilipinas?" Welcome po sa Pinoy Husbands. Ako po si Norbert. Ako naman po si Paul. At Paul, ang ating topic ngayon ay isa sa mga pinaka-importanting topic. Yes. And ito po ay tungkol sa pera. Yan, pera Yan. talaga. Pera ang labanan. Ayan. Pera at pera pa rin ang panalo. Oo, ang daming ganap sa pera. And I Mhm. think isa ito sa mga topic na kalimitan, ginag-aawayan. Ayan, naghihiwalay. Oo nga. Ang dahilan, 'no? Ang lalim ng hugot ng pera, no? I think ang daming mga philosophies and practices around it. At Yan. saka naman, hindi talaga siya madali. Pag wala Oo, kang pera, hirap. hirap. Mahirap naman talaga 'pag Oo. Pag maraming pera, mahirap din. mahirap din. So, anong gagawin natin? Mas masaya kung maraming pera, di ba? Oo, totoo yan. Ba't hindi nangungulugan na mas masaya ka? Oo. Ang gulo. Bakit natin pinag-uusapan Bakit nga ba? napakagulo. Anyway, pero sa totoo lang naman po, ang pera talaga ay isa sa mga topics na Yan. dapat pag-usapan. Lalong-lalo na kapag may asawa kang hindi Pinay. Yeah. Kasi hindi po ang expectation ninyo ay parehas ng expectation ng Okay. Bago tayo pumunta sa ating mga asawa, ano ba feeling mo ang expectation ng ating mga may roles ba feeling mo sa Pilipinas when it comes to like money? May stereotypes pa tayo diyan? Actually, ang totoo pong ito, the fact lang, 'no, na natanong ko sa mga foreigners din, yung bang ang mga Pinoy kasi, alam naman nilang third world country ang Pilipinas. Hindi naman po iba yun. So, ang nagiging stereotype is yung laging humihingi. Yun ang usual na 'pag nag-i-interview ako ng mga kliyente, 'pag sabi, "Oh, Pinay or Pinoy, mahingiin 'yan," yung gano'n. Oo. Yung iba naman po mga foreigner, talagang galante naman sila tsaka mapagbigay. Pero yung iba din, may mga kaso na naghihiwalay dahil dun. Oo, totoo. So, may wisdom talaga kailangan, eh. Oo, kaya nga dapat natin pag-usapan 'yan Yan. kasi yun nga tama ka, may na-observe ko din yun na may parang I wouldn't call it a global stereotype pero parang feeling ko pag may nanghingi, parang okay lang. Okay. Oo, oo. Understandable Yeah, kumbaga. yeah. So I think iba naman po dapat lang natin po i-remember na yung topic po ng money at saka pera is very personal, 'di ba? Oo. Dito nga sa Germany, I remember sa German class, sinabi nila na bawal kayo mag-usap Sweldo. ng sweldo at saka pera, 'di ba? Like, really? Oo. Ibang-iba nga yun sa Ibang-iba. Pilipinas. Sa Pilipinas puwede, "Magkano ang sweldo mo?" Parang Sasabihin, casual lang casual lang, "Oh, mga 4K." Magkano bang starting diyan? Oo, yung gano'n. May signing bonus ba diyan? Parang Actually, ganun. nung nasa China din kami, yung mga foreigners do'n, nag-shi-share sila. Kumbaga, alam nila yung disparity nung mga sweldo nila kasi puwede nila ireklamo yun. Parang, "Oh, bakit ito ganito yung sweldo niya, ako hindi," yung gano'n. Meron nga do'n, na-experience ko dati yung sweldo niya as in 10% lang nung sweldo ng normal na Talaga? Oo, grabe. As in parang binarat talaga siya. Oh, So yun mahirap yun. oo, so yun nakikita ko na may value din na mag-share, pero may value din naman na hindi mag-share para walang inggitan. So, Oo, yun nga. So yun po ang mga mahirap. conversations around money. So ngayon, pag-uusapan natin ng pera. Hindi po kami mga financial experts. Oo, disclaimer lang po, wag Disclaimer niyo po lang po. kaming, sundan pagdating sa official financial advice. Yes, I'm sure may mga financial coaches tayo diyan na mahihinga natin ng talagang advice, Yes. na professional advice. Pero ito, ang discussion lang po namin ngayon ay para at least paano lang ba i-navigate
ang topic ng money. Especially po sa ating mga Pinoy husbands na naninirahan sa abroad. Una, iba na ang currency, di ba? Ako, ewan ko sa iyo po, but ako, may tendency ako, nagko-convert ako parati. Na parang, Lagi ka pa rin nagko-convert hanggang ngayon? Hindi na masyado ngayon, pero parang sometimes nasasaktan ako kapag ang prutas na sa Pilipinas napakamura, dito ang napakalayo ng price difference. Totoo Pero, yan. Hindi na masyado ngayon. Pero alam mo bro, ang surprising din sa akin, yung sibuyas. 'Di ba? Yung lumabas yung issue ng sibuyas na presyo, mas mura pa dito eh. Nung time na yun, nung nag-increase yung price ng sibuyas sa Pilipinas na I think mga 60 pesos ba yun or 80 per kilo? Per kilo ba siya? Parang ganun. Tapos kasi nung nakikinig nga ako sa balita, tapos nung bumili ako dito sa Neto, sa isang grocery dito, yung Neto, mas mura pa. Sabi ko, grabe, ano bang nangyayari dyan sa Pilipinas, Parang So, nabigla ako nun. So, yun nga eh. May mga iba't iba tayong expectations at saka iba't ibang experiences when it comes to money. And sa atin namang pag-usapan na ang aping mga asawa po ay may mga German blood. So, iba din ang kanilang discipline at iba din ang kanilang orientation when it comes to money. At again, in a relationship, money is always an important issue. So, para po na medyo tayo ngayon, medyo may kakaiba tayong gawin. May magic, Yan. may props. Meron po kaming props ngayon para pinaghandaan po talaga namin itong episode na to. Yan naman. So, may production value. Maganda ang production value. So, may mga topics po dito sa aming bowl na parang mga major issues about money. So, ang gagawin po natin, magbubulot tayo ng isang, hopefully we have enough time to cover everything. We'll make bunot. Hindi ko alam. I like that, and then we will, we will sort of like give our piece of insight regarding that, especially in the context sa ating sitwasyon ngayon. Yes. And okay. Yeah, let's go. Sige, let's go. Sino mauna? Ikaw na mauna. Ikaw na. Sige. Let's go for the first topic of money. First topic ay investments. Oy. Investments. Ano nga bang insight natin sa investment? Bitcoin, real estate. Real estate, showmaking. Stock market. Ayan, madami po. On my side sa family po namin, nag-i-invest po kami. Pero ano po yun, meron po kasi tinatawag dito na ETF parang extra traded funds ata tawag. So ano siya, hindi siya yung stocks, hindi siya yung mutual funds, parang bundle siya ng iba't ibang mga companies. Na kumbaga hindi ka nag-invest lang sa isang stock. So pag lumago yung lahat, so ganun din yung growth mo. Hindi lang nakadepende sa isang company. Hindi ko pa siya ma-explain pero asawa ko, I think ang po doon, yung asawa ko po talaga mas familiar sila. Lalo na mga Germans, no, mas aware sila sa handling nila ng money. And ang meron nga pong kasabihan dito na yung pera daw parang kabit or mistress sa English, na pag hindi mo pinapansin, hindi mo binibigyan ng oras, bibigyan ka ng problema over time. So parang kailangan mo daw siya i-treat na parang kabit mo na, kailangan mo araw-araw, kailangan mong tingnan, i-handle mo. Para lang klaruhin natin dyan, German saying yan. German po yan. German saying. Kina-translate mo lang hindi natin pinapromote. Na magkaroon kayo ng kabit. Hindi po. Yun na po ang kabit nyo. Yung pera. Wag na po tao. Yung pera na lang. Natanggapin po ng asawa nyo yun. Pero yun po ang napansin ko. Talagang may budget po sila para doon sa investment. Kasi ang iniisip po nila dito yung kinabukasan, yung pag nag-retire, may forward-looking talaga. Di ba napag-usapan natin yun sa 'di ba? Sa sense of time. Ganoon din sila sa sense of money. Ano ba sa inyo, bro? Magaling ang sabi ko nga, 'di ba? Iba talaga yung parang financial education natin sa Pilipinas. At I think ako medyo hindi ako magmamarunong at alam ko itong lahat ng mga investments na ganyan. May konting alam ako but hindi ko siya gusto ko inaaral pa. So may mga investment ako sa Pilipinas, alam ng asawa ko 'yan. And may mga konting but
hindi kasi iba kasi ang kalakaran sa Europe, 'di ba? Iba din ang parang investment sa America, iba din ang Yes. dito. So, I mean, bagong-bago ako dito, so kailangan ko pa siyang talagang aralin, pero naniniwala ako na importante talaga ang investment Oo. na para bang I mean in reference to scripture, that you have to sort of sow seeds. Yan. Parang may 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 pagkukunan ka pagkukunan ka pagka talaga. taglamig. No? Oo, na hindi mo siya winawaldas lang kasi ah, I think masyado tayong babad sa instant gratification na culture, 'di ba? Yan. Na Oo. I deserve this, I deserve May this. malaking So, TV na oo, kailangan 'yan para din parang parang hinahabol ba yung anong norm ng so and then yung stuff like this material things is naman, 'di ba? Ang dali ang dali natin siyang ma ma-achieve dito. Oo, Kumbaga, oo. I mean, yung Totoo yan. sweldo mo dito, I mean, kung ang mga kapitbahay mo may malaking TV, hindi na yun bago. Oo, Parang oo, totoo. normal lang yan, 'di Yes, ba? yes. So, parang ang tanong nga kung saan ka ba nag-i-invest? Ano ba Yan, ang investment mo sa yan, sa yan. pera mo? So, I think sa part lang ng budgeting yun na talagang mailagay nyo na mag-alat kayo ng investment. Ang mali po natin siguro sa pinagmulatan ko, so ang kining ko na lang, ang mali po sa pagmumulat ko sa pananaw ko sa pera is yung lagi lang mag-save. Lagi Mm. itatabi mo lang. Mag-alat po kayo doon sa investment kasi hindi po siya para lang sa pagse-save ng wala lang, gusto mo lang may mai-save. Pero ang investment po kasi long term eh. So Oo. maganda po 'yun kasi yung value ng pera ninyo ngayon, hindi na po 'yun ang value nun after 10 years kasi may inflation. Yeah. So hindi na po gano'n kalaki. So kung gusto niyo pong ma-retain tsaka mag-grow, meron po tayong mga tinatawag na compound interest. Malaki pong bagay 'yan. 'Di ba? Wow. Feeling ko smart Oo. sounding tayo dito. Pero Oo. totoo naman 'yan, and I 'Yan. think may mga alam din tayo na Oo. pwede tayong as a Pinoy husband, 'no, may savings ka nga, tapos may 'Yan. konti kang pera na natatabi, pwede mo 'Yan. din i-invest sa Pilipinas. 'Yan. 'Yan. Maganda Correct. maganda din 'yun, 'di ba? Correct. At hindi lang sa Pilipinas, parang kailangan maganda rin 'yun na mag-invest ka sa ibang continent. Oo, so, Oo. yun nga, may sabi nga si Warren Buffett, sabi niya nga, "Don't put your eggs in one basket." So, parang ilatag mo. Parang 'pag nag-seed, 'di ba, 'pag binato mo Oo. sa lupa, hindi lang sa isang lugar. So, 'yun. Maganda 'yan, magandang investments 'yan. So, Yan. ano man ang mga investments ninyo, mga Yeah. Pinoy husbands? Yung mga insurance diyan, baka gusto niyo mag-sponsor. Life. Pag-invest sa amin pwede Yeah. din, oo. So, 'yan, maganda Pa-plug 'yan. namin kayo. No. Magandang investment. Okay, ako naman ang bubunot. Sana ay hindi masyadong mahirap ang kalisod. Utang! Ayan, mga utang. 'Yan. Magkano utang mo ngayon? Wala akong utang. Utang na loob. Yes, debt, in English. Usapang utang. Yan. Hindi ito ang utang na kinamulatan ko na parang sari-sari store utang lang. Hindi ito yung utang mo sa kanto. Pag may utang kayo sa kanto sa sari-sari store nyo, bayaran nyo din po yun kasi kawawa naman po. Ang sari-sari store nyo. I think yung utang, I think as you grow older, nagmamature ka din, di ba, sa pananaw mo sa pera. And utang is really something na parang ayoko talaga ng utang. Wala nga akong credit card eh. Hanggang ngayon lang. Oo, kasi ayoko. Okay. May bad experience ako sa aking credit card before. Oh, ano nangyari? So, hindi magandang naging relasyon ko sa aking credit card. Yun ang naging kabit ko, yung credit card. So, talagang hindi siya maganda. Tapos, wow. Then, doon ko na-realize na pag may utang ka talaga, the Bible also says that you are a slave to your debtor. Diba? May verse na gano'n na parang talagang parang kumbaga nakatali ka sa pinag-uutangan mo. So, like, as much as possible, I really avoid utang. May mga utang naman na parang ganda. Necessary.
Okay. I mean, hindi ka naman talaga makakabili ng bahay, Oo. mortgage for example. Yes. Kailangan mong, wala namang unless kung ano ka, di ba? Milyonaryo ka. Milyonaryo Yeah, ka, doon yeah. pwede. Pero pag wala kang ganong realistic na funds, kailangan mo siyang i-debt. So okay lang yung mga ganon. Pero yun bang mentality na utang ng utang? Oo. Yun ang hindi ko masyadong gusto. And yung ano ko naman, yung wife ko naman, wala naman siyang, salamat ako, wala siyang ganong parang ugali. Pero yung when I remember na bago kami nagpakasal, talagang pinag-usapan namin ang utang. Talagang nag-lay down kami ng cards na, okay, may utang ka ba? Pinag-usapan niyo talaga? Pinag-usapan namin kasi para alam ko kung ano bang pinapasok, 'di ba? So, alam mo kung ano yung papasukin mong oo, utang, no? hindi siya surprise, para hindi siya naging source ng away and hindi naman siya utang ng may valid reasons naman din yung parang yung utang, 'di utang, ba? So, yes. kunwari sa kanila may student debt sila na kailangan bayaran. Yes, totoo yan. Oo, so kailangan mo siyang walang ganun kasi sa atin, no? wala, Yung 'di ba? student loan. Oo. Walang student loan sa atin. And so para din maintindihan ko na, kasi naka-budget 'yun, 'di ba? Monthly, babayaran mo 'yan monthly for a certain time. So pag hindi niyo pinag-usapan 'yon, talagang away yun. Lalo away na pag 'yun. nabigla ka, no? Oo. So Nabigla ka. maganda na honest ka sa utang, at saka kung nakautang ka, bayaran mo. Oo naman. Yun lang talaga. Kailangan mo magbayad ng utang kasi pag hindi ka nagbayad, mapupulis ka. Talaga. Lalo na dito, no? Yung mga punishment nila for debt mas malala dito kasi mas sila, mas very meticulous kung paano nila i-check yung tax mo, pag may kahit yung down to the cent, pag nagkamali ka ng remittance, ganyan, malaki yung penalty, tapos pag hindi, malaki ang penalty. mahahabol ka talaga so hindi ganoon kadali ang ano. So hindi siya talaga magandang ugali na palati nangungutang. So, totoo yan. Naku bro, talagang maraming and I mean, especially po pag when you, I think ewan ko po, hindi ko na-experience pa yan dito sa sa Germany or kahit sa South Africa, hindi ko siya masyadong na-experience na may nangungutang sa yung kaibigan. May nangungutang ba sa'yo? may mga ganun na pero hindi dito nung nasa China pa ako. Ano lang yun nakilala ko lang isang gabi. Talaga? Parang may mga Filipino gathering, tapos kinamusta mo, kamayan. Pinoy rin din? Pinoy din. Okay. Tapos after nung tinawagan ako next day, pwede ba mangutang? Yung gano'n. Siyempre mabibigla ka, di ba? Okay. So parang ikaw naman, hindi mo alam kung anong i-respond mo. Kasi wala naman ako nun. So parang wala rin. So yun nga, hindi ko pa na-experience yun dito na may nangutang sa akin. No? Parang ganun. So either Filipino or any nationality, wala ako na-experience ganun. So parang yung feeling ko, wala na, okay naman. Pero ako may ko-confess din ako minsan sa isang value kasi dito sa Germany, yung wala masyadong cash. O kaya minsan kailangan cash lang, walang card. So minsan napapangutang ako sa mga kasama ko sa trabaho dati. Na, pwede bang bayaran mo na tong dinner ko kasi wala ako nung cash . So yung mga ganun. So isang rin yun, awareness din yun kasi pagka nasa ibang bansa po kayo, yun mo kailangan ng credit card minsan. Kasi minsan, hindi sila nag-a-accept ng cash o kaya minsan hindi sila nag-a-accept ng card. Oo. So, yun. Kailangan mo ng mga ganung ano. So, awareness din siya, di ba? And yes. Ibang mentality yun . Hindi naman yun nangungutang para mangutang lang. Para mangutang lang. Tapos may intention na takasan. Hindi yun ganon. So, and hindi rin maganda na like all the time. Parang ano nga. So, para po sa mga Pinoy husbands dyan, hinay-hinay lang po. Kung pwede, wag na. Pero talagang itong 2 episode natin medyo sa pera ang pag-uusapan, mahirap talaga. Okay, punta tayo sa next topic. Next topic na tayo. Ayan. Ano ba yan?
Okay, sino ang nagba-budget sa inyong Ayan. mag-asawa? Sino ba? Sino ba ang nagba-budget? Sino nagba-budget sa inyo? Sa amin sige ako muna. Sa amin ang nagba-budget nung nasa Pilipinas pa kami, mostly ako, eh. Kasi yung alam ko yung kalakaran, 'di ba? Yung Mm. Meralco, yung, PLDT, yung mga gano'n. Alam ko Oo. yung sino kailangang bayaran, paano, saan, yung mga gano'n ba. So, mas madali na ako na lang yung magha-handle. Oo. Convenience. Pero dito, yung asawa ko, mas naging siya yung main. Pero parang ngayon na matagal na kami, yung expectation niya na dapat ako din maging involved dun sa budgeting. So, naging gano'n na siya ngayon. So, dalawa na kami, chine-check namin parehas yung budget, nagde-decide kami kung ano yung saan pupunta, ano yung mga kailangan bayaran. Malaking bagay yun, I think Talaga, ko. oo. Malaking bagay siya kasi, again, pinagmumulan ng away ito pag Yan. hindi niyo pag hindi niyo pinag-usapan. Yes. Sa amin naman, katulad din sa sinabi mo kasi si Mm. Sophie yung parang may alam sa kalakaran, parang Mm. alam niya kung ano ang saan ano ang Mm. ano ito. Kasi ang daming Yes. mga bagay dito na binabayaran mo hindi ko alam, Yes. So sa amin naman, like katulad din ng sinabi mo na kasi bago pa ako dito, tapos si Sophie yung parang mas alam niya yung ang kalakaran kung saan pupunta yung pera, may mga certain bills na hindi ko alam kung bakit nag-exist, Para kunwari yung tax ng nung TV ng TV alam mo tax, yun? oo. TV tax. Wala sa atin nun, eh, 'no? Oo, wala yun. Free TV sa atin. So dito may ganun. So and hindi mo siya hindi mo din siya ma-anticipate Hmm. na may ganun Mm. at may ganiyang klase na bayarin Mm. or kunwari din parang yung hot and cold na rent. Oo, oo, 'Di ba? yung Iba po ang presyo sa renta ng bahay pag winter at saka oo, summer. oo. Talagang May hindi mo heater po kasi dito na binabayaran pa. Oo, Wala so sa on atin nun. top of the normal rent, Yes, 'di ba? yes. So yun mga stuff na hindi ko maintindihan dati. So mas practical na siya ang humahawak. Mm. So ngayon I think may din kami, may parang system na kami, may parang spreadsheet na din kami. That's good. Nagsa-spreadsheet na po ako ngayon sa budget. Oo. So maganda kasi nakikita nyo yung paano saan pumupunta yung pera, 'di Oo, ba? oo. Talagang may assignment ang bawat Sentimo. sentimo, bawat piso ng Oo. iyong pinagpaguran. Oo. So, dati feeling ko parang again because nga of ating financial education sa Pilipinas and also our relationship with money, matagal din akong nag parang living by faith kumbaga in a radical way Wow. na parang wala akong ever since pumunta ako ng South Africa ng 2015, wala na talaga akong sweldo. Oo nga, eh. Grabe, Oo. Oo. So parang hindi ko alam kung saan ko kukunin Oo, yung rent oo. na the next month. Yes, So parang yes. talagang by the grace of God lang talaga yun. Wow. So doon ko natutunan yung talagang hardcore value ng pera. Kasi pag may pera ako, meaning may project, may ganyan. So, hindi ko siya pwedeng lustayin lang ng Oo, ganon. Kasi oo. konti na lang Konti na lang, di oo. ba? Sapat-sapat lang. So doon ko parang may kinuha din ako na financial course dati na talagang nakapag-revolutionize kumbaga sa aking relationship with money. So doon, I carried it on to our marriage. So, hanggang ngayon, may envelopes pa ako, Paul. May envelope system May ka. envelope system ako. Ayos yan. Meron din kami nun, eh. Envelope. Kasi nasira na yung envelope. Napunit Kita na. ng bagong envelope. So parang yun, di ba? So may sarili akong budget, tapos may sariling system yung asawa ko. Tapos ngayon, parang kino-combine. Pero I think ang mahalaga dyan is talagang hindi ka na-insecure or parang transparent yung transaction ng pera. Which reminds me, no? So, ibig sabihin ba nun, Norbert, dapat ang account ay isa lang?
Oh. Oh. Ako, hindi ako naniniwala na dapat isa lang ang account. Ano yung sabihin nun? May isang account, of course. Pero feeling ko, mahalaga din na may sarili kang parang account. Parang sa yung savings or, parang ibang ano din. Sa business naman din, ganun din naman eh. Hindi ka naman lang sa business, you don't just have one account. Parang may multiple areas of account for different purposes of the money, di ba? So, maganda, I think maganda pa to me, mas maganda yung parang alam ng both sides kung ano ang galawan ng pera sa bahay ninyo. So kami, for example, may separate account kami together para pang save lang, parang savings lang. Iba yung account ng parang Expenses. operational expense, di ba? Business to business talaga. Oo. Tsaka yung, so iba yun. So, multiple accounts. Okay, that's good. Actually, yun din yung sa amin. Meron kaming main account na yung sweldo namin doon pumapasok. And meron kami about sa savings, parang kailangan yung mag-save. Tapos yung sa, for example, sa mga may account din kami sa Pilipinas. Yung ganun, na yun, dun din kami parang pag-uwi kami, yung gagamitin namin. So I think important lang nga is yung alam ng lahat kung ano yung pinagagalawan ng pera na hindi ka meron kang secret na account. Yes. Dapat maintindihan lang ng mag-asawa kung parang kung yung ecosystem ba ng pera. Yan. Kasi ako, medyo complicated yung ecosystem kasi may negosyo ka, no? May negosyo, tapos may Pinoy na bank account involved, di ba? So, may conversion, may ganun. So, yung ganun ba? So, sometimes may delay, may mga hindi na hindi siya natutugma kasi iba ang conversion dati sa last week. Iba-iba ang conversion rates. Pero mahalaga na open at saka mahalaga na klaro. Yun naman ang doon. And I think ang isa pang level higher is yung trust sa asawa mo eh. Tsaka sa isa't isa. Kasi sa amin, may account sa asawa ko. Mga iba na, sinabi naman niya sa akin, ito yung account, ito yung account, ito yung account. Ako lang kasi siguro, hindi lang ako parang yung bang mabusisi sa ganun. Parang nagtitiwala naman ako sa asawa ko. Meron naman kami enough na pagkain. So okay lang. Parang, sige, minsan hindi ko pa nga tinitingnan yung isang account eh. Parang alam ko may pera doon. Pero dangerous din yun. Kasi kung may mangyari man sa asawa ko, hindi ko alam kung ano yung account na nandoon, di ba? So, importante din na merong alam ako na paano i-access, paano i-withdraw, mga ganun. So, yun na naman ang confession na pagkukulang ko na. Pero ang sa akin lang yung trust. She also trusts me naman na yung pera sa Pilipinas. That's true. Ako mas natuto din akong mas maging masinop sa budgeting. Kasi parang hindi naman talaga strength ko yung numbers from the very beginning on. So parang na-challenge na ako parati na kailangan mag-budget. So ngayon, yung asawa ko, she's very patient with me in how to explain. Ganito, ganyan, paano ganyan. So ginawa niya ako ng spreadsheet. Wow. Bait na asawa mo, bro. So thankful ako doon kasi para bang at least yun nga sabi ko, 'di ba? One step by step na nag-i-improve tayo sa ganyan. So, ayun, appreciate ko na ito pala ito na lang yung pera ko or alam kailangan na nating maghipit ng sinturon or something like that. So yun po. So at sa akin, ang sino nagbabudget, dapat kayong dalawa talaga. Totoo yan. I think, yun nga sabi ko sa coaching ko yun, yung the way you treat your spouse is 3 ways. Yung you treat her as your romance partner, alam na yan. Treat her as your friend, parang tropa kayo na make ventures together. Tapos number 3 is you treat your spouse as a business partner. Napag-usapan niyo yung mga pera. Kahit na sabihin natin mas maraming, I think isang factor dito is yung kunwari, yung ikaw yung mas nag-earn, tapos yung asawa mo hindi. Kasi normal yun eh, sa buhay, Pinoy. O kahit sa ibang lahi. Na i-include nyo pa rin yung asawa nyo sa ganung usapan. Oo. Mahalaga yun kasi
kayo naman din ang Oo, gumagamit. 'di ba? Pamilya yun naman Oo. ang nagbe-benefit niyan. Yeah, at saka kung may mangyari man sa inyo or may mangyari man sa kanya, meron kang access. Kung biglang, 'di ba, hindi mo masasabi kung anong pwedeng mangyari. And isa din sa as in factor ng trust talaga. And I Yes. think na-amplify kasi ng pera Yun. ang ating personality and relationship with it Yeah. comes to money. Yan. Yeah. So kailangan talaga na maging open and very clear. And yun na talaga. Disiplinahin mo na rin sa sarili mo. Wag nang bumili ng isa pang sapatos pag Maayos pa naman yun. maayos pa naman ng isa. Meron ka ng 3 sapatos, hindi mo naman kailangan ng 4. Which I think ito yung parang last natin na topic eh. Parang na tayo dyan eh. Kunin ko na lang. Luho. Yan na, di ba? Ayan. Luho. Ano Ayaw ba yan? Norbert? Huwag ka na kasing bumili ng sapatos na isa pa. My goodness, luho. Ang iba't ibang countries po ay may iba't ibang luho. Kaya makakabigla rin po yun. Kasi dito po, anong ibig sabihin dito yan? sa Germany, ang mga luho, kunwari, mga furnitures. Alam mo, hindi ko naman napag-isipan yun nung lumalaki ako. Meron palang 2,000 euros na chair. Meron ding 200. Meron ding 20. Totoo, di ba? Totoo yan. Kasi sa atin, di ba, sa Pilipinas, bumibili ka ng magandang parang couch, may presyo ganyan. I-deliver sa iyo, okay na. Dito, ikaw pa mag-assemble. Ikaw pa ang dadalhin mo pa. Oo, mag-renta ka pa ng truck. Ang mahal pa ng delivery. So, talagang luho talaga siya. Hindi ko rin in-expect na luho siya actually. Siguro yung iba lang, parang yun nga, asawa ko naman, mahilig siya sa antiques. Kasi yung nanay niya, ginagawa yun. So yung nanay niya yung nagva-varnish, yung nagre-repair. So sa kanya, yung parang maganda tong furniture na to, ganyan. So parang talagang pinag-iipunan niya or minsan talagang siya yung gusto niya yung furniture ng nanay niya, ganon. So hindi ko na masabing luho yun, pero hindi ko in-expect na parang may mga desire sila na ganon. Kasi ikaw wala. So, I think one thing na kailangan natin ma-realize kung ano yung luho natin, iba po sa luho ng natin, asawa. Oo. At saka, kailangan po siyang pag-usapan in terms of budget. Ayan, babalik tayo sa budget. Oo, kasi may cost eh. May cost ang luho. Diba? And kahit naman nung single person ka, may iipunan mo naman yung parang, magandang phone. Yan. Oo. Correct. Kung masyado kang sanay na bago yung phone mo every year, ibang usapan na yun, di ba? Pero may cash implication eh. So totoo kailangan talagang pag-usapan at pag-budgetan kung di naman masama ang luho per se, di ba? Parang clarify lang. I think yung budgeting lang, kung meron namang budget para doon. Oo. And priorities, di ba? Yes, correct. Kailangan nasa priority siya. Yes. Kasi pag inuna mo yung luho mo, tapos hindi nyo na napag-usapan yung budget nyo, ayan. Diyan kayo magtatalo ni Mrs. Patay tayo dyan. Okay. Yan. So yun po, mga Pinoy husbands, sana po ay na may natutunan kayo sa aming pinagsasabi dito. Yes. Ano ba ang challenge natin? Ano ba ang challenge natin, Norbert? Ang challenge po natin ngayon, napakasimple lang po. So kung wala po kayong budgeting strategy or plan, magsimula na po kayong mag-start ng mag-budget. No? Opo. Ang envelope system po ay napakasimple, napakadali. Norbert, bigyan mo nga ng konting... So envelope system po, talagang super basic, diba? So you just write lahat ng mga one envelope, one expense. And sinusulat ko pa kung magkano siya. Wow, talagang down to the cent, Food, magkano ba yung food budget? Yan. And tapos pag may sweldo ka na, lagay mo ang pera sa envelope. At yun lang, stick to that. I mean, that's the most basic way of budgeting. Pagka wala ng pera sa food, wala na. No? Nagkamali ka ng budgeting. Yes. So, yun po, gumawa po kayo ng budget system yun with your wife, ni Mrs. para po
para ma-align kayong dalawa at Ayan. hindi na ito pagtatalunan. Ayan. So, magandang bagay po yan. And tandaan po natin na dito po sa Pinoy Husbands, hindi naman po namin goal na maging perfect na husband. Talagang gusto lang po namin na mag-improve ang inyong buhay bilang isang Pinoy husbands. Hanggang sa muli. Paalam!